Magandang umaga, ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, June 4, 2026. May binabantayan nga tayo na low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po'y huling namataan sa layong 590 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. May katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras at nakikita nga natin ito po'y kikilos patungo dito sa may Philippine Area of Responsibility boundary. So pa-northeastward po ang kanyang pagkilos at ano nga ba ang epekto nito? Sa nakikita natin, hindi po itong LPA mainly yung magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Ngunit hihilahin po nitong low pressure area na ito yung ating habagat patungo sa may northern and central Luzon area. So expect natin within the next 2 to 3 days, meron pa rin katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito sa northern and central Luzon. Ngayong araw po, yung habagat pa rin yung nagpapaulan sa malaking bahagi ng northern and central Luzon, maging sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon area. So para naman po sa pagtaya ng ating panahon, ito po yung ine-expect natin. No? Meron po tayong panakanakang mga pag-ulan dito sa may Ilocos region, maging sa may areas po ng Zambales, Bataan, Tarlac at maging sa may Pampanga. So yung mga pag-ulan dyan ay maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Other parts naman po ng Northern and Central Luzon, maging sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, meron pong maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mataas na tsansa ng mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan nakikita po natin sa may Tuguegarao, mataas pa rin naman po yung temperatura between 25 to 35 degrees Celsius. Sa may Metro Manila, 25 to 31, maging sa may Lawag. At dito naman po sa may Tagaytay, 22 to 30, sa may Baguio ay 16 to 24 degrees Celsius. Inaasahan po natin dito naman po sa may Bicol region, generally maaliwalas po yung ating panahon although mataas yung tsansa ng thunderstorm activities pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Ating agwat ng temperatura dyan 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin po natin sa may Mimaropa, sa may Calabarzon area, yung maulap na panahon. So dito po sa may Puerto Princesa, Kalayaan Islands, maging dito sa may Mindoro provinces, meron pa rin po tayong maulap na panahon. At for Visayas and Mindanao, malaking bahagi nga po ay magiging maaliwalas throughout the day, although meron pa rin po tayong mga bigla ang buhos ng ulan, dulot ng thunderstorms. At yung mga thunderstorm activities natin ay maaari pa rin po magdulot ng mga localized floodings and also yung mga localized na mga landslides. At yung ganun nga pong mga thunderstorms, aside sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, meron din po itong banta na mga lightning activity. So yung mga kidlat at kulog, meron din po. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. Ito po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura kung saan pinakamataas naman po dito sa may Zamboanga 25 to 34 degrees Celsius. Sumunod po dito sa may Iloilo, Cebu at sa may Davao nasa 25 to 33 degrees Celsius. Mainit pa rin po sa may Cagayan de Oro at sa may Tacloban 25 to 32 degrees Celsius. At medyo may kalamigan po sa may Palawan area 25 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at sa may Kalayaan Islands dulot po ng mga pag-ulan dahil sa habagat. At dahil nga po sa mga thunderstorm activities, kailangan ay pwede naman po nating i-check yung ating mga thunderstorm advisories at mga rainfall warnings dito po sa ating website sa panahon.gov.ph at makikita po natin ito dito sa bell na button. Meron po tayong mga nakataas na mga thunderstorm watch ngayong araw. Para naman po sa rainfall forecast natin, maaari po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Itong ganitong level of rainfall, maaari magdulot ng mga localized floodings. So doble ingat po, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na nasa susceptible areas, yung mga nasa low-lying areas, maging doon sa mga kababayan natin na malapit sa mga tabing ilog. Ito po yung mga lugar ngayong araw na maaaring makaranas ng mga 50 to 100 millimeters rainfall sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, sa may Tarlac, maging sa may Pampanga.
Bukas nga po dahil sa pagkilos ng ating low pressure area patungo sa Hilagang Silangan, inaasahan po natin na mas rarami po yung lugar dito sa Cordillera Administrative Region na makakaranas din po ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. So, sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, maging dito po sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, maaari pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa, maging dito po sa may Batanes area. Aside naman po dun sa mga nabanggit na lugar na apektado ng habagat, magiging mainit pa rin po at maalinsangan sa other parts ng ating bansa. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng heat index, pinakamataas po sa Infanta, Quezon, umabot ng 49 degrees Celsius o nasa may danger level. Itong heat index dito sa may Infanta, Quezon at hanggang extreme caution category naman po tayo dito sa Metro Manila, 37 to 38 degrees Celsius. Mas kumukonti na po yung mga lugar na nasa danger level. Ngayong araw, yung forecast po natin, may 10 lugar pa rin na nasa danger level, kabilang po ang Infanta, Quezon, possible pa rin umabot ng 49 degrees Celsius. So ano nga ba yung posibleng banta nitong danger level na heat index? Maaari po makaranas ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenarios, yung heat stroke, yung ating mga kababayan kung sila po ay magbabad sa init ng araw. So, iwas-iwas pa rin po tayo, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao, and some parts of Luzon. Sa Metro Manila, extreme caution category hanggang 38 degrees Celsius ang ating heat index. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:23 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media account sa X, Facebook at sa YouTube, at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po ang ating websites pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Doble ingat po sa ating mga kababayan.